Bilang dating Justice Secretary Senator Frank, paano ho ba nagiging selective ang pagpapatupad ng hustisya? Kung yun nga, sinasabi nila selective, dahilan sa talagang pinupunteriya daw yung opposition. Sa nakikita ko sa mga nababasa ko sa payagan, sa social media, ang pinagbasihan ng ombudsman ay yung admission ni Senator Marcoleta na siya po'y tumanggap ng 75 million. Ito po'y hindi reflected sa kanyang salain, hindi reflected o hindi siya nagbayad ng donor's tax. May problema sa Code of Ethics ng public officials. So sa akin, this would indicate that hindi naman selective justice dahilan sa inamin naman na tumanggap ng 75 million as a donation from private individuals. Ang tanong ngayon, ito po ba'y labag sa ating Code of Ethics? Sa ating pamahalaan, I do not see the point of there being a selective justice. Kasi yung laging sinisigaw din ng mga nasa hanay po ng Iglesia ni Cristo at yung mga kaalyado po ni Senador Marcoleta na binaluktot daw ang batas para ipalabas na plunder yung ikakaso sa kanya, gayong sabi wala daw kinuha o ninakaw na pera sa kaban ng bayan at galing naman daw sa pribadong sektor yung pera na idinonate sa kanya. So, ang basa nila sa plunder law, iba ho kesa sa yung pagkakaintindi ng ating mga otoridad, Senator Frank. Kanya-kanyang interpretasyon po yan. Natural lamang na sasabihin ng mga ni Senator Marcoleta na walang plunder dito dahil ang kontribusyon ay nanggaling sa private sector. Wala naman akong desisyon. Sasabihin niya na siyang magpapakita na pinaboran ko ang nag-donate dahilan po sa kanang donasyon. So, ito po yung mga issue na tatalakayin ng ating husgado. Isang punto lamang. Hindi ibig sabihin na may plunder, makukulong na siya agad dahil non-bailable. Nasa husgado po ang magdidetermine kung mayroong sapat na ebidensya para po ikulong si Senator Marcoleta habang dinilitis ang kaso. Hindi po automatic na no bail yan. Ang rule dyan, where the evidence of guilt is strong, then there is no bail available. So, didetermine po yan ng husgado if there is sufficient evidence to warrant the non-issuance of a bail. Okay. Mabutit nilinaw niyo po yan, Senator Frank, no? Because ang common understanding po ng mga tao, once kasuhan ka ng plunder, dahil non-bailable offense yun, na hindi ka talaga pwedeng makapagpiyansa. Hindi po sa ating patakaran, sa ating batas, kailangan patunayan na mayroong sapat na ebidensya where the evidence of guilt is strong. Pag kunwari kayo po ang prosecutor dito sa kasong ito, Senator Frank, may nakikita nga po ba kayong matibay na ebidensya base po sa mga sarili niyang admission and dun sa yung omission sa SOSE at saka sa SALN nung declaration ng 75 million? Alam mo, Tony, ang kasong ito, wala nang issue sa facts Ibig sabihin yung pagbigay ng 75 million, inaamin. Kung kailan binigay, inaamin. Na wala po, hindi po na-report sa SALN, inaamin. Na hindi po nagbayad ng donor's tax or donor's tax, inaamin. So talagang wala pong dispute doon sa mga factual basis. Ang pag-uusapan na lang, ito ba'y dahilan dito, linabag ni Senator Marcoleta ang batas. Yun po ang i-determine ng husgado. Alam mo, partner, parang yung dun sa ginamit din salita ni Senator Frank, parang yung kapag sinabi mo nga naman na inamen. Hallelujah!
Parang sa simbahan. Inaamin. Inaamin. Anyway, so partner, go ahead. Senator, ako din po may tanong lang. Maybe on medyo theoretical ito, no. Dapat po bang mag-recuse si Senator Marcoleta or other senators na may kinakaharap na kaso o investigasyon Recuse from the trial? from the trial, yes, the impeachment trial, na may mga kinakaharap na kaso o investigasyon patungkol nga po sa maling paggamit ng pera, considering it's the same nature sa trial na tinitingnan natin sa Vice Presidente. Ano pong tanong? Kung dapat po ba silang mag-recuse, tingin niyo po? Yung mga inaakusahan ng plunder at graft. Actually po, you ask me, hindi kailangan. Dahilan sa, yun naman hindi naman dahil doon na may kaso sila, they cannot decide on the case objectively. Sa akin po, yung pagre-recuse sa ilalim ng mga patakaran sa Senado, yan po ay personal decision ng bawat senador judge. At kung hindi po sa tingin po niya, walang sapat na dahilan na kung dapat siya mag-inhibit, wala pong makakasabi na dapat mag-inhibit ka. Sige, pag ang mga senator judge masabi nating babalikan nila no yung mga dating impeachment trials no na siguro na either nilahokan nila or nasaksihan lang nila, masasabi ko kaya natin, Senator Frank, na meron na silang makikitang mga bagay na dapat hindi na maulit sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte para hindi po ito magkaaberya o maantala. Sa akin po, huwag nating kalimutan yung impeachment trial ni President Erap. Bakit po lumawasak pa ang taong bayan sa kalsada? Dahilan sa ang feeling, tinatago ang katotohanan. Pinagtatakpan doon sa ayaw buksan yung second envelope. Doon po sa mga nakakatanda, mayroong second envelope na ang akala ng buong bansa, mayroong mga record ng deposits. Hindi po pinabuksan ng 11 senators. Kaya dahilan po doon, dahil sa ang tingin ng taong bayan, may tinatago ang impeachment, ang mga senador, lalo na po yung bumoto, nagkaroon ng EDSA 2. Sa akin po, yan ang dapat natin pag-ingatan na ang taong bayan biglang sabihin na, pinagtatakpan niyo ang katotohanan. Dapat hindi mangyaring ganon. Yeah. At lalo na po, sang-ayon sa mga survey, 80%, 80% ng ating mga kababayan naghihintay kung ano talaga ang katotohanan dito. Kaya pag nakita nila may pinagtatakpan, ay baka po magalit ang taong bayan. At yung pong second envelope is too recent to be forgotten. Sana nga maalala nila. Oo, kwarta o kahon. Ganun na yun, Senator Frank. Talaga, oo. Ayaw lumabas Anyway, so ang itatagal daw, no, Senator Frank, nitong impeachment trial, given na sinabi na ng prosecution and defense yung how many trial days they intend to present, no, yung kanilang respective evidence. Do you feel that that's ano tawag doon, extremely long, or tama lang ho ba yung panahon for the trial to reach a proper conclusion? Ang importante po mapakita sa taong bayan kung ano ba talaga ang katotohanan doon sa mga sinasabi nilang impeachable offenses. Yan po ang importante. Kailangan may proseso upang mapatunayan na talagang nagkamali or may pagkukulang ang Vice Presidente to warrant a removal from office. Oo, so basta maipakita yung katotohanan. Ang problema lang kasi, Senator Frank, no, because the minds of siguro, no, some people are already made up that whatever evidence is presented na makakapagdiin kay Vice Presidente Sara Duterte ay hindi po rin po paniniwalaan ng taong bayan o ng ibang sektor ng lipunan. That is a matter of perception. Yeah. Ngunit ang importante is that makita ng taong bayan na talagang hinahanap ang katotohanan
dito sa impeachment trial. Senator Frank, malaking bagay po ba para sa inyo ang appearance ni Mary Grace Piatos? As in, makaharap siya, ganun. One of the, isa po sa mga impeachment complaint or allegations na peke itong mga recipients ng confidential fund. So alam ko, makikita ko naman pag hindi sumipot, isasabihin nila ito proof that this name is a fake name. So yun na po yan. Question of evidence. Napakarami pa naman nila. Ilang basketball team yan? Team Dami Asim, yan. di ba? Team Tempura. Maglalaban-laban yung Lahat championship Lahat ng mga pangalan na Oo, gawa-gawa lamang. Sige. So, Senator Frank, lahat po tayo mag-aabang siyempre sa Lunes sa pagbubukas po nitong paglilitis. Meron ho ba kayong maibibigay na payo dun sa mga senador na nakaupo ngayon? Ay, talagang dapat pagsikapan nila na gawin ang dapat gawin para po manatili ang tiwala ng taong bayan sa ating saligang batas at sa ating demokrasya. Yan, sige. At yun naman po ay mabuti at mapakinggan nga sana at tawag dito ay maisaisip, di ba, ng ating po mga senador na nakaupo ngayon. Thank you so much, Senator Frank.